Yo, what's up mga parts? May red light moto. So yung mga parano, maiba naman tayo kahit papano. So gusto ko lang i-vlog itong minivan DA64W with turbo. Ano po? Ito po ay isang 660cc minivan na mayroon pong turbocharge. Ano? Maliit lang siya pero promise mabilis. Nung una nga duda ako sa takbo nito, sabi ko, kaya nitong makipagsabayan sa mga mabibilis sa daan. Pero nasubukan ko opo, kaya po talaga. Mabilis siya ano. Kasi nga, meron po siyang turbo, yung 660cc na to. Siyempre, power to weight ratio, maliit siya. And then lalagyan mo ng turbo, talagang goods na goods siya mga ano. So ayan, and then, naka-mags na rin ito mga idol. Naka-undercoating, kaya wala na po siyang kalawang. Goodbye kalawang ano. And then size ng gulong niya is 165 13 yung laki ng kanyang mags. Akala mo lang maliit siya, pero pag nasa loob ka na promise. Ayan, naka-captain seat na rin yan. Pag nasa loob ka akala mo lang maliit siya, pero yan 5'8 ako. Then adjustable yung upuan. Ayan, napakalaki ng espasyo niya. And then ang kinagandaan nito ang lalaki ng mga salamin niya kumpara sa mga ibang maliliit na kotse. Ayan malalaki siya. Kaya yung 360 views mo talagang may enjoy mo yung rides ng iyong pamilya. Ano po? Then ayan, kahit dito. So ayan mga idol. Kahit dito sa gitna, na captain seat na rin to. Kaya talagang relax na relax yung sasakay rito. Ano po? Kita nyo naman. Maliit siyang tignan pero kasya po dyan ay 7. No, para ka naka-SUV. Ayan. Meron pa naman tayong sasakyan. Ayan mga idol, kita nyo. Kung mga bata-bata lang sasakay rito, kasya 4. Pero syempre kung adult, 2. Diba? Hindi lang to pang rides, pang pamilya, pang business rin kasi nga natatanggal ito lahat. And then natutupi itong upuan sa gitna, na flat lang siya lahat sa gitna. Kaya kung marami kang bibilhin o isa kang business owner, marami kang ikakarga, promise matutuwa ka sa sasakyan na ito. Ganyan-ganyan lang yan pero ang laking maganda siya. And then pangalawa, napakatipid nito sa gasolina kasi nasubukan na namin. Simula doon from point A to point B, nagkarga lang kami ng 1,000 pesos, sobra pa. Hindi tulad doon sa isang sasakyan namin na yung 1,000 pesos namin papunta pa lang so hindi ka na makakabalik pa. So ibig sabihin ganong katipid yung sasakyan na ito. Ayun napakasulit. Maliit lang siya pero useful masyado. And then syempre maliit siya, ang daling isingit-singit at maganda rin sa long rides mga idol. So marami na akong nakitang vlog nito mga idol. Nag-ride sila simula Visayas, Mindanao, to Luzon. Okay naman, walang naging problema o kahit na Ito nga pala ay gawang Cebu mga idol. So iba-iba kasi yung gumagawa ng mga minivan, compact van. Ito sa atin mga DA64W Samurai Edition. So yan po yung itsura ng Samurai Edition sa unahan. Yung smiley kasi iba naman, para siya nakangiti. Ito kasi Samurai straight siya. So ito po yung high-end van ng mga compact van. So alam na nila yan sa mga And then naka-turbo na rin ito mga idol. Kinaganda nito is may turbo timer siya. Kasi normally nasisira yung mga turbo kapag halimbawa galing ka sa malayong biyahe, pinatay mo agad yung makina mo, doon po nasisira yung turbo. Hindi tulad kapag may turbo timer ka, na kahit mapatay mo yung susi, magko-cool down muna siya for 30 seconds bago mamatay yung makina. Ayan mga idol So maganda yung pakagawa nitong ating nabiling mini compact van. Ayan, sa mga balak bumili ng ganito promise maganda talaga siya kasi nga ang lalaki ng mga bintana niya, kaya may enjoy mo yung rides kahit na sobrang malayo yung biyahe nyo. Ayan mga idol. Tara mga idol, start natin yung ating minivan para makita nyo. Yan, start natin. Kita nyo, nagka-countdown yung ating turbo timer. Ibig sabihin hindi pa siya ready gamitin. 30 seconds bago siya gamitin. Syempre, kailangan bago gumamit, i-warm up mo muna yung engine mo. O ganyan naman kahit naman sa motor, di ba?
kailangan ng i-warm up natin yung ating sasakyan o motor bago natin gamitin. Ayan para no. Automatic rin ito mga idol. Automatic ito, yung binili namin. And then kung sa aircon naman po, promise, ang lamig par. Malamig yung aircon na ito. So syempre siguro depende rin sa paka-build ng mga mini compact van kasi par maraming gumagawa nito. Depende sa gagawa, ano? Depende sa pakagawa ng mini compact van ninyo. Kasi itong nagawa namin par ay nabili namin is talagang pinagpilian namin. Talagang hindi naman sana talaga ito yung bibili namin, ibang kulay. Pero dahil bagong dating ito, and then nakita namin mas maganda siya. Kasi nga paro, kita nyo naman paro. Napaka angas na ang minivan na ito para kahit na maliit lang ito. So mga gusto talaga bumili ng ganito par, promise matutuwa kayo. Kasi nga hindi porket maliit siya maliit lang siya sa loob, hindi po. Talagang maganda siya par, promise. Ano, so nabili natin to sa halagang 310,000 cash. Sa hulugan, di ko po natanong kung magkano yung hulugan nito. Pero meron naman po silang mga mura nito, yung mga 250,000, pero hindi wala po siyang turbo. And then meron naman silang mga 4x4, 4-wheel drive. At yun naman sa atin is 4x2 lang. Pero di naman natin kailangan masyadong sobra ng 4x4 kasi hindi naman tayo pumupunta kung saan na malalayo at mga paakyat na bundok. Okay na itong 4x2 kasi ang lakas naman ng hatak par. Kasi meron naman siyang low gear, meron naman siyang overdrive. Diba? So ganyan kaganda ang gawa ng Japan. Diba? Napakaangas. Kaya mga par, sa mga gustong bumili ng ganyan, promise, matutuwa kayo. Hindi lang yan pampamilya, pang business pa par. Ano? Pero syempre, ito ay pang service lang naman natin. Kaya mga idol, goods na goods siya. Napakasulit. Kahit yung aircon nito, napakasulit. And then, ang lakas din ng stereo nito. And then may mini fan na rin siya, kasama na yun dyan. Pero malamig naman para kahit hindi ka magumamit ng mini fan Ayan, normally common na nakikita ko sa iba na post yung turbo nila. So kung wala kang turbo timer, tulad itong sa atin, kung wala kang ganitong turbo timer, pagkagaling sa biyahe, para wag mo kagad patayin yung makina. At least bigyan mo siya hayaan mo siya mag-cool down from 2 to 3 minutes bago mo patayin yung makina pag wala kang turbo timer. Ako para kahit may turbo timer ako, kahit pa mayroong turbo timer niya, pagkagaling ko sa biyahe, hindi ko kagad pinapatay yan. Hinahayaan ko muna siya mag-cool down ng 2 minutes, then bago ko siya patayin, di ba? Para sigurado naka-cool down yung ating makina, especially kapag may turbo charge po Kaya mga idol, napakasulit ng mga idol. Sa mga gustong bumili ng ganyan par, promise matutuwa kayo. Kasi nga akalain mo mabagal siya, maliit, pero par, promise mabilis yung ganitong minivan Kahit ako napahanga sa ganito. Nasasakyan na kahit maliit lang siya par, marami ka nang maisasakay, marami ka maikakarga, at pwedeng pwede pa sa long drive. At syempre, maganda yung ating 360 view kasi nga ang lalaki ng salamin niya par kumpara sa maliliit na mga sasakyan. Alright. Sheesh. Okay mga idol, it's me again, Red Light Moto. Ride safe, play safe. Alright.